Bukas yung bintana. Problem sa ganitong shower, tumatalsik yung tubig dyan sa area ng bowl. Pero mainit dyan kaya magdadry after mga 2 hours. Natuwa ko may kasamang lotion pala dyan. Yung sabon pala pang hair and body na siya. Meron ding hair dryer dyan tabi ng towels. Di masyado nagkakape pero tinry lang yung espresso machine. Ginugol ko pa yan, di ba pinanood yung video ng instruction pero ilang beses pa rin bago gumana. Pag check out lang pala yung cleaning, kaya kung ano yung meron dyan, yun na yung gagamitin namin 2 nights. Self-check-in pala, sisend sa booking.com app, sa messages yung codes. Ito yung nahanap naming mas murang accommodation na apartments dito sa Munich, Germany. Mga early August pa, hindi pa siya masyadong gawa, kaya yung mga reviews ang daming negative. Pero ngayon, okay na. 2 nights namin dito, mga 155 euros, sa booking.com siya. Wala palang mga breakfast options dito. Hindi siya hotel, apartment siya. Bago pa, hindi masyadong gamit, pero may mga corners na dusty. Nagamit naman yung utensils para sa mga takeaway namin. Lalim pala ng coffee machine yan, yung ref na may 2 bote ng tubig, libre. Pero naiinom naman yung tap water. Ito naman dishwasher. May tablet din pang hugas. And ito ilalim ng sink, pang hugas din. At basurahan. Ito naman natuwa ako. Familiar brand. Ginagamit namin to sa Finland din. Tsaka naka-Swedish finish yung nakasulat. Di kasi ako marunong mag-German, diba? Kaya natuwa ako dyan. Speaking ng reminders ng Finland, may sauna. Itong accommodation namin sa Budapest, Hungary. Parang 3 nights naman kami dito. Sa Airbnb listing niya, may pinapailaw pa dyan, may LED lights. Pero hindi na kasi namin ginamit yung sauna. Noon, sa SM Baguio, may sauna, din display noon, mga years ago bago ako pumunta ng Finland. Yan, may washer, toilet, at shower yan. Mga rason kung bakit namin to binook, meron siyang washing machine, may aircon din, at syempre yung medyo affordable. Apartment naman ito sa loob ng isang building, pero may sarili naman siyang gates. Self-check-in pala ito, detailed instructions naman. So, wala yung host, no need. Isang buong apartment, mga 160 euros, 3 gabi. So, dun sa 3 bansang pinuntahan namin, ito na sa Budapest, Hungary, yung pinakamura. Pinanood ko rin yung instruction paano gamitin yung coffee maker, pero may nawawalang parate, kaya hindi ko na nagamit. May oven, stove, ref, freezer, microwave oven. Para siyang kompletong bahay talaga. Merong instant coffee, mga panluto, may utensils, di na nakunan. Naiinom din pala tap water dito. Di ba Jessica Soho pinapanood? Malakas ang wifi. Malaki rin yung closet at napakaraming hanger. Meron ding plantsahan dyan at sampay, yan ang aking paborito. Sa 9 days travel namin, tig-isang cabin bag lang kasi kaming dala. Siyempre comfortable magsuot ng bagong laba. 3 nights sa Vienna, Austria, tapos 3 gabi din dito sa Budapest, Hungary. Ito na yung pinakamaliit na washer na nakita ko, pero walang dryer pala kaya sinampay nga. Pero nag-dry naman siya ng 2nd day and syempre ng 3rd day. Naglaba siguro ako 3 beses. Meron din palang liquid detergent and hair dryer sa drawers sa ilalim ng sink. Ito sa tabi ng mga hangers sa loob ng closet may pangtahi, diba? At plancha. Ito talaga yung una naming accommodation nang galing kami ng Finland to Austria. Yan, 3 days before kami pumunta ng Budapest, Hungary, ay nandito kami sa Vienna, Austria. Ang paborito ko naman dito sa hotel na to ay napakalakas ng aircon. 270 euros, 3 gabi. Ito na yung mura. Sa ibang hotel na medyo malapit dito yung una naming chinek. Totoo yung unang prospect namin, nag-walk-in kami doon. Kaso ang init-init pala ng kwarto. Buti kahit nabook na namin yung 3 nights, nirefund nila the next day nung nandun na yung manager. Kasi hindi naman ginamit yung room. Sinabi kasi namin na nakalist sa Airbnb nila na may aircon pero pagdating namin wala pala, ang init. May isang electric fan lang. Acom Hotels ang pangalan nito, sa booking.com namin nahanap. Yung policy naman dyan, every 3rd day lang sila maglilinis ng room. Pero pwede ka namang humingi ng mga towel, kunwari na ubos na basa na lahat. Binook namin to dahil sa aircon. Hindi kasi lahat ng accommodation sa Vienna ay pwedeng mag-install sa building ng aircon. Late August 2024 ito, mainit pa.
Sa floor namin na ito may vending machine, may plansahan, di rin namin nagamit. Shared space pala ito. Malapit lang sa room kasi namin, kaya nakita ko. Tapos yan may sink, may mini kitchen. Yung hot water galing po dyan sa poso talaga and cold dyan sa left. Yan may instant coffee. Nagulat ako, meron ding powdered milk. Rare mong makita. Iban pala dyan sa first floor kung saan yung reception. Andun din yung breakfast buffet. Ang binili ko lang ay yung first day kasi 18 euros per person. Namahalan ako. Pero at least na-try naman kung ano yung Vienna sausage na tinatawag nila sa Vienna. Yung pag-book pala namin dito, nag-walk-in kami, kinausap namin yung reception, pero yung actual na booking ginawa ko sa phone sa booking.com. Walking distance din kasi yung Central Railway Station's accommodation. Tapos dun sa station, meron din siyang groceryhan. Wien pala yung tawag nila dyan sa Vienna. In summary, dun sa 8 nights sa 3 bansa, ang nagastos namin sa accommodations ay 590 euros total. Pag hinati yun, kada tao ay 18,000 pesos. Pero accommodation lang yun. May imumura pa ba yun? Oo naman, kung sinearch mo yung mga sites, meron din na mga dormitory type, yung mga bunk beds na marami kang ka-share sa kwarto, maraming shared spaces, shared yung bathroom, mga ganon. Meron din couch surfing kung familiar kayo doon. Thank you so much for watching Kunay Gaya Vlogs! Mata na